Sa pagkapanalo ng Aurora sa M7 mga sir, dinefy nila ang odds, pinatahimik ang mga doubters at most importantly, bumawi sila sa kanilang mga fans. Sa likod ng fame and glory, paano kaya hinaharap ni Edward ang kanyang title bilang two-time world champion? Pero bago yan, mag-subscribe muna kayo sa aming channel at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga latest MLBB news. Nakilala natin ang Aurora sa magandang start, pero nagkakaroon ng hiccups sa mga importanteng laban. Yung talo nila sa Games of the Future ang bumulong sa mga tao na ay hindi mananalo yan sa The Worlds. And there comes M7. Rival nila yung nakatapat nila sa unang salang, ang Team Liquid Philippines. Oo, natalo sila, pero sa mga importanteng matches naman, biglang ang linis ng laro. Ganun yung takbo ng M7 para sa Aurora. Habang karamihan nakafocus sa ibang teams, sila tahimik lang. Walang masyadong ingay, walang pakulo, laro lang araw-araw. Ayos lang kahit hindi sila yung paborito. Pero kasi mga sir, results don't lie. Malinis yung run nila. Swiss stage hanggang knockouts. Consistent, disiplinado, walang panic, at kahit panalo na, hindi mo mararamdaman yung yabang. Si Edward kahit two-time world champion na, pero kung papakinggan mo siya magsalita, parang andun pa rin yung humbleness at yung gigil niya. Hindi dahil kulang sa achievements, kundi dahil gusto pa rin niyang lumaban. Galing sila sa mga talo noon, M6, MPL Finals na hindi pinalad, 4-0 at 2-0 sa semis ng GOF. Kaya mas ramdam mo yung pagkapanalo nilang to. Lahat ng mga tao nakatingin sa TLPH, pero ang Aurora tahimik lang from the very start. Hindi sila biglaan. Ito ay long-term plan at siguro yun yung pinaka-solid na takeaway dito. Hindi mo kailangan ng sobrang hype para manalo. Minsan, sapat na yung tiwala sa process at sa teammates. Tahimik lang sila, pero sure ball. Ika nga ni Light na tigilan na ang Zen shit na ito. Ang pinaka nakikitang dahilan ni Edward sa kanilang M-Series run dahil sa ina-underestimate sila ng mga teams. Ang tinitingnan lang yung mga Giants katulad na lamang ng Team Liquid Philippines, Selangor Red Giants at Onyx Indonesia. Pero kahit ganoon, nandun pa rin ang composure nila Edward. Tinake nila to as their advantage and sa huli, mas gumana yung fundamentals kesa sa meta na strategy. Sa dulo, hindi lahat ng panalo kailangan ng maingay na hype. May mga team na mas pinipiling magsalita sa mismong laro. Kayo, anong mas gusto nyo? Yung sobrang hype simula pa lang? O yung tahimik pero biglang nananalo? Kaya kung gusto mo ng news, contents, and tournaments, follow Just ML. Kasi basta ML, Just ML!